Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng GMA News. President Bongbong Marcos admits that the drug problem remains prevalent in the country, but said he has already tasked authorities to double down on solving the issue. So, malaking revelasyon ito pag-amin, and let's thank the President sa pag-acknowledge niya na prevalent, malala. We still have a drug problem in this country, sabi niya. Siyempre, pumapasok pa rin yung shab-shab. Huwag ka na lang kay baka no. So sabi ko, ito ang kanyang statement we still have a drug problem in this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung shab-shab. So sabi ko, huliin ninyo yung malalaki. Saka puntahan ninyo kung saan pumapasok. Yun, ang isara natin. And we're slowly doing that. So, yan ang sabi niya sa kanyang episode sa BBM Podcast. Okay? So, punta natin dito sa article ng GMA News. Okay. So, ito pa ang kanyang dagdag payag. Sabi niya, ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kaagad as quickly as possible. And make sure na andun kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talagang nandyan, hindi nababawasan. Ay nako. Malala ko yung ilan yung pinagmalaki nila na biggest na nahuling illegal drugs sa Alitagtag. Alitagtag saang probinsya ba yon? Cavite ba o ano? Basta Alitagtag yung lugar. Ano nang balita dun? Tahimik na eh. Pinagmalaki, panahon pa yun ni Abalos as DILG Secretary. So ngayon, tuloy-tuloy pa rin. Recently, authorities found floating packs of suspected shab-shab worth millions of pesos off the coast of several provinces in northern Luzon. Last month, Marcos said he wants law enforcers to go after small-scale drug dealers while strictly upholding due process in their anti-drug operations. In an interview with broadcast journalist Anthony Taberna, he said that his administration would carry out the anti-drug campaigns without resorting to killings. Yes, halos bloodless ang drug campaign nila. Kaya lang, ito naman ang resulta, dumarami dahil bloodless. Kanya-kanyang style talaga yan. Kay PRRD, ayun, nakakulong siya dahil sa kanyang war on drugs kasi may mga lumaban, may mga extrajudicial killings ko, no? So, yun, ikinulong sa ICC, The Hague, Netherlands. So, tayo naman, ako, personal ito, na-experience ko ng katiwasayan, ano ba yun? Katahimikan, walang takot maglakad sa gabi sa mga lansangan panahon ni PRRD dahil natakot ang mga adiktos. Hindi katulad ngayon, sabi ng anak ko sa Metro Manila, ano ba naman yan daddy? Sabi niya, open space, although gabi, kaya lang maliwanag, nandun, nag-hihit-hit, may malapit pang pulis. Open lang, baliwala lang. Kasi nga, is pampahaba lang daw ng oras para hindi antukin. Hop! Pasaya lang may
president also talk to Interior Secretary. Pasensya na kayo at maingay yung aso. The President also talked to Interior Secretary John Vic Rimulya and told him that it is not good to see areas which have been experiencing drug menace. Marcos then mentioned the need for increased police visibility in those areas inflicted with illegal drugs. Anyway, kanya-kanyang leadership style talaga yan. Nagsasalita ang Pangulo, but iba yung nagsasalita, iba yung resulta. Si Tatay Digong noon nagsasalita, may ginagawa. Kaya talagang may peace of mind. Tayo, I don't know sa inyo, ako naka-experience ako ng peace of mind panahon ni PRRD. Kaya malaking utang na loob ko sa kanya. Kaya yung pagmamahal ba na nandyan, basta pinagdarasal ko, that's the best thing that I can do is to pray for him, para Tatay Digong, dahil ayun, yung pagkatapos niyang gumawa ng kabutihan para sa nakakaraming Pilipino, ayun na, nagdurusa sa loob ng kulungan. Kaya sana pagdasal natin na ma-approve yung kanyang interim release para naman dahil ang hirap yung ganyang buhay nasa loob ng kulungan. But sabi nga niya is tinanggap niya na yun, that's his destiny. Kaya lang nakakalungkot pa rin dahil 80 years old na siya. Dapat sana nagpapahinga, retired. Kaya lang sarili mong kapwa Pilipino, dating presidente, isurrender mo sa isang banyagang korte. Ano ba naman yan? Yan na po ang legacy ng presidente ng administrasyong ito na forever maiukit sa puso't isipan ng mga Pilipino na nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So good luck sa administrasyong ito sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ang mga bahay ng Talandig na sira-sira ay maayos nila, or yung mga walang bahay, yung nakikitira lang sa mga magulang, ay makapagpatayo ng bagong bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Nataga Ogsen o karon mag-atop na gid siya. Magdali-dali siya sa pag-atop kay kaulano namang gyud. Karon nindot na gid kaayo ang balay sa natabangan namo og pero so humanagid siya sa pag-atop. Unang-una, nagpasalamat ko sa Ginoo o sa nagatag sin karon nahuman gyud ang akong balay. So, daghang salamat. Ay, pila naman ka katuig nga nakigpuyo lang sa imong amahan o ginahan? Napulo na. Napulo na katuig nga nakigpuyo lang ka. Nga naman nga karon pa man ka nakabalay nga napulo na katuig sa imong pagkigpuyo lang sa imong amahan o ginahan. Tungod sa kalisod. Wala ko nakabalay karon pa ko sa tagang ko tabang maong sin. Okay. Kung wala ang tabang sa sin, di pa ko makabalay tungod sa kalisod. Oo. Sa karon masalamat kay naman na gyud. Oo, so karon pa ka nakasukad sa sukad, ay pa kaig ka nakabalay. Nga naay tabang. Ay kung wala pang tabang dili pa ka kabalay. Di pa gyud makabalay. Oo. So salamat kayo ya. Salamat kayo. So nindot na gid kayo ang iyang balay. Yan ang